isang pari, dating kabalyero, dating sundalo para sa bayan. Pero ninais ni San Ignacio naging maging tunay ang kanyang pagkikibaka sa larangan ng kasalanan, mabuhin ang tao at dalhin sa kaharian ng Diyos. Kaya upang tayo maging karapat-dapat sa ating banal na diriwang, sabay-sabay muna natin nasalin. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na liwanag ng kasalan sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukunan. Kaya sinasama ko sa lahat ng kapangyarihan, sa lahat ng pamamahala ng banal, at sa inyong mga kapatid na pinaganamin sa Panginoong Diyos. Kawaan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan. Papuri sa Diyos sa kailangan. Papuri sa Diyos sa kaindaasan. Papuri sa Diyos.
pinanggalingan mo sa San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lahat ng kadalagitan ng iyong pagkakas. Sa tulog niya at sa pagkakutan sa kanya, sa pagiging mong ito sa lupang baraw. Kami naman pagkakapag tulungan kasama sa pamamagitan ng Kristo sa Espiritu Santo, maapaat sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat at ating pakinggan ang bata. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Napakahirap na katayuan ko. Bakit pa ba ako isilang sa sangmaliwanag? Lagi ako may katawan at katayan sa lupain. Hindi ako nagpautang at hindi din naman ako nagutang. Gayunman, nilalaya ko ang lahat. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan ang mabuti. Ang mga salita mo ay aking kaganapan. Ako'y sa iyo, Panginoon, Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay. Kasama ng ibang mga tao, ni hindi ako nakigalang sa kanya. Manapa, nanatili ako nag-iisa sapagkat may itinagagawa ka sa akin. Kaya nagpupuyo sa galing ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na bumalik ang mga sugat? Talaga bang wala na ng nasito? Wala bang ang tatanggapin, kundi kabiguan, gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw. Ganito ang tinungkol ng Panginoon. Kung manunumbahan ka, tatanggapin kitang muli, at ikaw kung gagawin. Kung magsasalit ka ng bagay na may katutuman, at ikiwan ang bitin ang anumang pasok-pasok pa, gagawin kita. Babalik ng hindi sa iyo ang mga tao. Subalik, huwag kang paroon sa kanya. Sa harapan ng mga tao ito, gagawin kita ang isang matibay na pader. Makikipaglaban Iniligtas kita sa kamay ng sama at iingatan. Dapat ang salita. Salmong tugunan, ang Diyos ang ating takbuhan sa araw ng kagipitan. Ang Diyos ang ating takbuhan sa araw ng kagipitan. Sa aking kaaway, itas mo ako. Panginoong Diyos, ingatan mo ako. Pag sila'y lumusog sa masamang tao, ako ay ligtas sa kumakatay. Agawan mo ako at pagsanggalan. Ang Diyos ang aming takbuhan sa araw ng kagipitan. Sila'y nag-aabang ng pagmasdan mo yaong taong mabagsik. Nagtitipon ang layo ng ating ibig. Ang dahilan nito, hindi dahil sa ako'y may pagkakamali. Pagkukulang ang Diyos ang aming takbuhan. Ikaw, Panginoon, ang aking malakas na tagapagsanggalan. Ikaw ang mundo at aking pagkikinan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos. Ako'y lalapitan upang pamalas ang kanyang paglubog sa mga kaaway. Ang Diyos ang aming takbuhan sa araw ng kagipitan. Ngunit aamin ako pagkatantaglay ng panghihirang lakas.
Sa tuwing umaga, awitin ko'y pag-ibig mong wagas. Ang Diyos ang aming takbuhan sa araw ng kagipitan. Pupurihin kita tagapagtanggol ko at aking tugihan. Diyos ko mapagmahal. Ang Diyos ang aming takbuhan sa araw ng kagipitan. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigayanan sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. Ano po yung balikan ng Panginoon? Ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi niya sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan ulit. Sa laki ng kuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mga kanakan na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na, Panginoon sa Kristo. Magsiupo po na at ang pagtaimtim natin pakinggan ang Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat. Maligayang pagdiriwang sa 100 at 24 na taon ng paggunita natin sa labanan sa paye. Palagpakan muna natin ang ating mga sarili. Ito ay isang tagumpay na dapat nating maipagmalaki. Bakit? Amen. Labanan sa payo at labanan sa pulang lupa sa Torino. Ang tanong ko, bakit ba natin inaalaala ang labanan sa payo? Bakit mahalaga ito sa atin? Why celebrate the victory of Paye? We celebrate it as a thing in history per se. Hindi lamang yun. But to look on what history is telling us, the challenges that lies ahead, the lessons of history are actually gifts, but still a path, a thing to work for. Dapat nating pagpasalamat sa ating mga kababayan na unang nakibaka ang tagumpay natin ito. Pero ang tagumpay ay biyaya, regalo, pero hindi natin yung regalo. That is something, a task, something we have to work for. Naalala ko ang isang tula na Rizal na kanyang sinulat. Namemorya ko pa kilang bahagi at nais kong tulain para sa inyo.
Sabi niya, "Cuando recuerdo los días que vieron mi edad primera, junto a la verde ribera de un lago murmurador, cuando recuerdo el tesoro de papuño que me frente, recreaba dulcemente con delicioso frescor." Gusto ba niyo ng translation? Kahit papunan. Siyempre naman, ang ibig sabihin ay ganito, maraming salamat daw at kayo nagsisimba sa araw na ito. Joke lamang. Ang tulad na Rizal ay tungkol sa ilog Pasig. Kaya, cuando recuerdo los días, kung aalalahanin ko ang mga sandaling yawan ng aming kabataan, meron siyang binabang de Riviera sa ilog na ito, ilog ng Pasig. Pag binalikan natin ang tulad na Rizal, naglalaro agad sa isip natin, wow! Nung panahon yun, ang ganda-ganda pa ng ilog Pasig. Mga bata yung lumulukso, naliligo, walang walang siyot, walang damit. Mga kawarin, naliligo, naglalaba. At ang lahat yata ng buhay, makikita natin sa ilog Pasig. Marami na rin miyembro ng Marites ng panahon yun habang sila'y naglalaba. Kaya napakaganda natin balikan ang sandali nang maglabanan sa ilog Pasig. Siguro, very pristine pa ang lugar na yan. Ako'y pinanganak ay 1961. May mga lupa kami dyan sa Hinapulan at dyan sa Kanal. Pag ako'y sinasama ng aking ama, halos maligaw pa ako diyan sa ilog sa dami ng akasya. Napakalalaki. Maraming hipon, maraming bakay kang mahuhuli. At sa tula ni Mike Magalang, na dating seminarista, at sabi niya ganito, mapula ang mga araw na iyon ng Hulyo. Mapula. Ibig sabihin, namuko sa damdamin ng ating mga kababayan ang galit, tapang, ang pagkikibaka na mamayala sa kalooban ng tagapagtanggol ng ating bayan. Maganda pa ang ilog, mapula, tanging galit at pakikibaka na ipagtanggol ang kanilang nilibigyan. Ngayon naman, sa ilog ng Pasig, maliban sa iniwang tailings ng mapamusang karkaper na basta iniwan, wala nang pagkakaiwan at walang habas pagkat butas-butas dulot ng kwari na nagpapahirap sa mga tao, sa aming mga mag-aaral. Kung inyong naiintindihan, dalawang klase ng tao dito sa paligid sa aming labing-pitong sabot ng barangay. Yung mayayaman, napasok ay nasa Marinduque National High School. Yung mga pobre, Hilaya National High School. Araw-araw ang nauuna para hindi ka maglulong. Ang galing doon sa ang dami ng light. Bakit nauna ang light? And ako masaya pa kami. No. Little friends. Only because they build walls. More and more walls and lights.
instead of riches. Kailangan namin ng taan. Kailangan namin ng tulay. Kung abutas-butasin ninyo, mas bigyan ninyo kami ng opsyon. Amen! And our generation are building more and more flood controls. Tulad ng sabi ni Marcos, but can control the flow of greed. Bakit lalong dumami at nakontain ang paha? We are building walls instead of bridges. We are building flood controls that cannot control the flow of greed. Awang ko kung sino yan. Sorry sa mga nanununo sa ating bayan, sapagkat ako'y pari. Ako'y ama ng sambayanan na nakikinig at tumitingin sa daig ng ating mananampalataya. Amen. Ano ang kahalagahan ng pagpunta natin ng labanan sa payo? Ano? Alam na natin. Pero ang sabi ng ibang tao, Father, history repeats itself. Pero ako'y nag-aral ng filosofiya. Ang sabi ng mga philosophy, yes, history repeats itself. But that is for fools, para sa may tama ang utak. Bakit mo ulitin? Alam mo mali. And so we can change the course of history. Kaya ba natin pag-ulit? Ang takbo ng kasaysayan? Yes naman. Ano? By doing what is good. No? Laging sinasabi ng filosofiya, let's do the things that is for the common good of the people, para sa kabutihan ng lahat. The best, sabi doon, sure we can change the course of history by making the best of our present. Gawin natin ang tama sa gayon upang mabago ang kasaysayan na masama nating takbo ng buhay. Dito rin siguro natin may intindihan yung ating binasang Ebanghelyo. Sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos, Basileia Toteo. Ano? Ang kaharian ng Diyos ay ganito. Tulad siya ng kayamanang nakabaon sa ilalim ng lupa, nahukay ng isang tao. Ano ang kanyang ginawa? Siyempre, uwi mo na siya. Kung mahal man ang lupa na yun. Pero alam niyang mas tutuko siya, ipagbibili niya ang lahat. Para lamang makamit ang tunay na kayamanan. At ang tunay na kayamanan ay ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang mamahaling perlas. Ano? Ganda ng ating title. Pilipinas. Perlas ng silangan. Pero peras-peras. Hindi na perlas. Ano? Kaya sabi naman, gawin natin ang sinakal upang makamata natin ang kaharian ng Diyos. The best of what we can do. Ano? Siguro nga, alam niyo, sa paborito kong santo ay itong si San Ignacio na inaalala natin sa araw na ito. Alam mo si San Ignacio ay dating sundalo, kabalyero, at siya ay nakikipaglaban para sa Kastila, kaharian ng mga Kastila. Ang problema, isa sa kanyang pakikipaglaban, tinamaan siya ng siyartnel ng bala ng kanyon, at siya ay siyempre, dinala sa ospital, matagal doon. At habang siya nagpapagaling for the first time, walang maibigay sa kanyang libro. Kaya ang binigay sa kanya, The Lives of the Saints, buhay ng mga santo, ang Biblia. Sa kaunti-unti niyang na-realize, ano yung uri ng aking pakikipaglaban? Kung hindi ang Diyos, ang tunay nating kaharian, na dapat nating i-establish. Kaya mula noon, iniwanan niya. Ang kanyang kalasag, kanyang espada, kanyang armor.
iniwan niya sa harap ng Diyos sa isang altar. At mula doon, nangarap na siya na mangaral ng salita ng Diyos. Nagpari siya. At ngayon, ang problema, magandang lalaki siya. Tulad nga ng kanta ng mga taga sa ay Torrijos. Kapag ako'y namimiesta na dapat ako'y naroon ngayon, ang kanta kay San Ignacio, ganito, San Ignacio, kamukha ko, magkamukha kami, San Ignacio, Balbasin at Kalbo. Pero, nang minsan nagtuturo itong si una, kapag siya lalakad na ika-ika, kapag sinamaan sa ng sermon ng pala ng kanya. At ika naman, bulol siya. Bakit bulol? Espanyol ang salita niya. Nagapilit siya pagturo ng Italiano. Ay napuray siya ng napuray ng batang sa Pedro ang sabi niya sa Espanyol. Pues Pedro, kaya kayo sa Diyos. Anong translation? Bahala kayo. Ang sabi niya, kung gayon Pedro, ano pa ang magagawa ko sa Dalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil sa nababatid natin sa atin.
Amen.